Yung batas natin in 99164. Nasa DSWD pa rin po yung magbibigay ng mga ng ating social pension. Hindi pa ito ibinibigay sa National Commission on Senior Citizen. So pagkatumpak lang kailangan natin Yung batas po ay na-amend last year, 2022. According to the law, ibibigay na po ito sa National Commission on Senior Citizens. Pero, meron pong transition period. Ang transition period po ay 3 years. So, from DSWD, at saka pa lang po ibibigay lahat doon sa National Commission. Right now, nagbi-beef up po tayo ng tinatawag nating database. Bakit kailangan i-beef up ang database? Unang-una, kailangan malaman ng ating national government kung ano talaga yung needs ng ating senior citizen. Maliban doon sa census. Sa census, malalaman ilan pa yung senior citizen. Sama po ba? Malalaman lang dyan yung age, birthday, gender, address. Pero hindi dyan nakalagay yung tinatawag nating mga pangangailangan. Unang pangangailangan, in terms of medicine. Sino po sa inyo rito yung nagtitake po ng mga para sa high blood? Yan, madami. Yung meron pong metformin, yung para sa diabetes, yan. Marami pa pong mga medicines. So, pag nalaman ng, actually alam na ng karamihan, kaya maraming mga gamot. Pero, kailangan pong malaman ilan talaga ang ilang data na nangangailangan ng gamot. Bakit? Para po malaman ng ating national government kung paano lalagyan ng proper intervention. Kasi pag alam ng government na ito yung kailangan gamot na hindi na na-expire kasi bili-bili ng gamot, na-expire kasi hindi naman kailangan. Tama po ba? So ito po yung mga gamot na dapat bigyan ng pondo ng ating government. Pero hindi po ito ibinibigay sa sa tinatawag nating sa National Commission. Ito po ay nandoon pa rin sa local government. So nasa local government pa rin po yung pangalaga kasi meron tayong tinatawag na Universal Healthcare. Republic Act po ito. So sa Republic Act na ito, ibinibigay ng ating national government ang pangalaga sa local government. Kaya meron tayong mga health centers. Ang problema lang natin sa health center natin dito sa Maynila, unang-una kailangan magpa-online ka muna, di ba? Bago ka humingi ng tinatawag nating losartan, so mag-online ka muna. Lahat ba kayo naka-register na sa Manila Health Department? Yes. Opo, di ba? Naka-register na dapat daw. Bakit po? Bakit kailangan? Para daw maayos yung proseso. Problema lang, hindi lahat ay marunong mag-online. Walang cellphone. Di po ba? Minsan may cellphone, walang data. Di ba? Or mahina yung signal. Kung kaya, meron din pong issue. Yes, madam. You're raising your hand. Yung ginagawa po nating online registration ngayon ay para sa National Commission on Senior Citizen. Sa DOH po, Manila Health Department. So pupunta po kayo, sa Manila Health Department, kailangan kayo mag-online din para meron kayong record. Di po ba? Kasi yung kayo ng PhilHealth. Lahat po ba kayo ay meron ng PhilHealth? Very good. Lahat tayo dapat magkaroon ng PhilHealth para pagpunta natin sa center ay ipapakita natin ng PhilHealth. Tapos yung PhilHealth po, yung sangay ng ating pamahalaan na magbabayad sa Manila Health Department hanggang pababa sa ating center doon sa ating mga pangailangan. Di po ba? Ganun po yung proseso. Hindi po lahat sa National Commission. So, pinapadaan po sa mga channels na katulad niyan. Doon po rin sa ilang mga tinatanong, meron tayong mga karamihan sa ating mga nakatatanda o senior citizen ay may problema na sa mental health. Ano po ba yung hindi po nangangahulugan na mayroong mental problem, ha? Yun, marami sa atin, malungkot na, di ba, wala na yung mga anak natin, naiwanan na tayo ng ating mga mahal sa buhay. So, tinatanong po yan dito sa ating, ibinibip up natin yung data. Bakit po? Para palakasin ng ating national government yung programa para sa mental health issues natin. Lalong-lalo na nung nagkaroon po ng pandemya. Ang hirap kaya na maraming problema. Kahit ngayon, ang ating mga nanay at mga lolo at lola, namumroblema pa rin ang kanilang mga apo. Kakainin mamaya, kakainin bukas, yung renta,
kadalasan ibinabigay sa atin, di ba? So maraming problema na mental health issue po yun. Itatanong po din yun. Marami sa atin mga retired na, tama po ba? Pero we are not yet tired. Hindi pa tayo tired. Marami pa sa atin na capable to work. Di ba? So meron pong ipinagkakaloob ang ating local government na pwede pa kayo magtrabaho. So sa tamang ahensya po, lalapit lang kayo sa peso, so meron po doon ibibigay na trabaho na available. Marami pong mga lolo at lola na nagsiserve sa Chickies, sa McDonald's, sa Jollibee, hindi para mag-serve, kundi nag-a-assist. Kung mapapansin nyo sa SM, kung napupunta kayo ng SM, marami pong mga senior citizens doon na nagtatrabaho pa. 4 hours lang naman. Pero siyempre, may trabaho sa'yo. Ikatlo yung livelihood program. So dahil organized po kayo, ay pwede tayong pagkalooban ng hindi lang po ng ating DOST, ng ating DOLE, si Tita Flor. Meron po silang livelihood program na ipinagkaloob sila ng ating national government. Pero sila ay organized. Kung kaya dapat, organisado po tayo. So yung National Commission on Senior Citizen, sila po yung umbrella organization ng ating pamahalaan to beef up yung programa para ipapadala kayo sa tamang ahensya. Sa ngayon po, DSWD pa rin po. Tapos yung bagong batas ngayon, tama naman po na yung 500 natin na Social Amelioration Fund po yun. Yun yung binibigay sa ating 500. Mayaman ka man o mahirap ka, may kotse ka man o wala, meron tayo na receive na 500 pesos. Tama po ba yun? Meron. Pero meron na po ngayon, batas na ito, nagagawing 1,000. Totoo naman po yun. Pero, wala pang pondo. So, waiting po tayo na mapondo niyan. So, ito po ay ibibigay pa rin sa DSWD pa rin sa ngayon. Pero ang ibibigay po niyan ay yung mga indigent senior citizens. Sino po yung indigent senior citizens? Number 1, yung wala po mga pensyon. Hindi tumatanggap ng SSS, pension, or GSIS. Ikalawa, yung mga tipong wala na talagang walang mga anak, walang kamag-anak na pwedeng umaruga sa ating mga senior citizens. Ikatlo, yung marami ng nararamdaman. May mga sakit na talaga. So yun po ay certified na indigent. Pero kailangan po tayo mag-seek ng authorization o certification sa ating barangay chairman. So siya po yung magbibigay sa atin ng certification. Tapos bababa po yung DSWD para i-check kung totoo ba kayo talaga indigent. So hindi po lahat ay nabibigyan ng ganong serbisyo o benepisyo ng ating pamahalaan. So yung para sa indigent lang po yun. Kaya tama lang na sabihin natin lahat tayo nakakatanggap, pero meron pa po mas priority. Yung mga indigent senior citizen, yung mga nabanggit ko po. Sumunod po ay baka marami pa rin sa atin mga seniors na gusto pa rin mag-aral. So pwede tayo mag-link sa test na halimbawa para matuto pa rin, no? Kung ano man yung pwedeng pagkaloob. Malamang yung iba sa atin gusto pa rin matutong mag-computer. Tama po ba? So meron po tayo mga ganong programa. Kung kaya kailangan natin ng data o ng datos para alam kung sino po yung pagkakalooban ng programa katulad noon. So kaya po ito, meron tayong online registration na hindi na po ito mano-mano. Yung tanong kanina ng umaga, may nagtanong kanina dati po kasi nag-fill up na ng form. Okay, tama po, nag-fill up kayo ng form, ibinigay po yun sa ating OSCA. Ang problema lang po ng ating OSCA, wala pong budget para mag-encode. Kasi sa bagong batas, kailangan po yung database ay computerized. Kung computerized ito, yung database natin, ibig sabihin, kailangan po itong encode sa computer. So walang taong mag-encode. Ibinigay kayo sa National Commission on Senior Citizen. Ang problema din, wala pang budget yung ating National Commission on Senior Citizens. Kung kaya, sabi nila, inikayat ang lahat ng senior citizen na mag-online registration. Tama po? So ngayon, hindi kaya tayo na mag-online. Hindi naman lahat ay marunong
gumamit ng telepono. Ang iba sa atin, telepono natin, wala namang ano po. Hindi po yung smartphone. So mahalaga, merong may data, tapos merong online, no, na nakakabit sa internet. So hindi lahat ay marunong po nun. Kung kaya sa kabutihang puso po ni Binibining Maratamundong, so siya po yung pinagkalooban ng ating komisyon o National Commission on Senior Citizen para mag-conduct ng ganitong online registration. Ayun. At libre lang naman po ito. So lahat po ng mga benepisyo ay matatanggap natin mula sa ating national government, pero referral po ito. I-re-refer pa rin naman tayo. Hindi yan makukuha sa National Commission on Senior Citizen. Ito po ay built up ng database. So pag kayo ay nagkasakit, syempre PhilHealth po yung hindi National Commission. Po dyan. Kailangan lang yung mga numbers ninyo, huwag niyo pong iwawala yun ha. Hanggat maaari, kuhaan nyo ng picture. Tapos huwag iwala. Kasi ito ay katibayan na kayo po ay nakarehistro na sa National Commission on Senior Citizen. Sabihin, tayo ay counted. Walang may iwanan sa atin. So yun po, ayun yung mga dapat din nating mabatid sa bakit kailangan ng online registration. May tanong pa po ba? May tanong? Yes, okay po. Sige, tutuloy po natin ang ating online registration. Mabilis naman po, meron tayong 10 encoder. Oo. Kaya dahan-dahan, unti-unti nakakapagano na tayo. So once again, siya po si Sir Sonny Pahe.